Mga kapatid, tayo po muna ay tumayo at sabay-sabay natin basahin sa salita ng Diyos. Psalms chapter 6 verse 6. Bilang po ako ng tatlo, sabay-sabay mo natin. 1, 2, 3. Trust in Him at all times, your people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Hindi po, purihin po ang Diyos. Pagkabasa, makapuna po natin. Kung ating pong makikita dyan sa scripture natin, sa Word of God, mayroon pong tatlong ano dyan. Una, trust in Him at all times. You people, pour out your heart before Him, and God is refuge for us. At bago po tayo dumako sa magbabahagi lang po ako ng konting lang dito sa ating ngayon. Ayon po sa ating scripture ngayon, sinaliksik po kung ano po ba talaga ang ibig sabihin ng trust. According to Hebrew word po, ang trust in Hebrew word is batak. Batash. But in English pronouns, batak. Na ang ibig sabihin po ay batak means to trust, be confident, and secure. At ang isa pa po ay yung emuna. Amuna means faith, belief, faithfulness. Amen. And according to the meaning of trust in ang kahulugan po, amen. Trust and also, praise God. In a Greek word, nandiyan, praise God. Trust is mean in a Greek word is pistis, means also faith, belief, and confidence. Amen. Trust is to believe that someone is good and will not harm you, or something is safe and reliable. But according in the Bible, trust means a firm belief in God's reliability, truth, strength, involving both confidence and active reliance on His promises. Amen. Napakaganda po. Natunay nga po na kapag tayo po sa Diyos, tayo po ay nagtitiwala sa Diyos. Amen. Ang Diyos po ay talagang tapat sa kanyang mga salita. Amen. Ang Diyos po ay katotohanan. Amen. Hindi po kung minsan sa sitwasyon kasi natin sa buhay natin konting lang. Kapag tayo po ay nakakaranas ng mga problema, di ba? Kadalasan, nilalagay natin si Lord sa huli, masinuuna natin ang mga bagay sa ating paligid na akala natin makakapagbigay ng solusyon sa ating problema. At dahil pag no choice na, sabi natin no choice na, Lord, tulungan niyo ako, di ba? But God, kailangan po unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Sinasabi nga dyan ng Diyos trust in the Lord. Trust in the Lord at all times. Hindi lang po sa mga panahon na tayo ay maayos ang ating takbo ng pamumuhay, hindi lang sa mga panahon na maganda ang takbo ng ating negosyo, may trabaho tayo, amen. Maganda ang samahan nating pamilya, amen. Kumbaga maayos ang ating pamumuhay, but trust in the Lord at all times. Even do sa mga sitwasyon na down tayo, amen. Wala tayong trabaho, nalugi negosyo natin, amen. Marami tayong utang. Trust in the Lord at all times, amen. Dahil alam ng Diyos kung ano ang ating mga kailangan. Kaya nga, mga kapatid, gaya ng awit kanina, di ba? Ipalakpak ang mga kamay. Pagka wala tayong problema, ang saya, di ba? Ang saya, talagang ang sigla natin. Next Friday, si kapatid nakaranas ng problema. Ipalakpak ang mga kamay. Ganun na lang, di ba? Totoo po yan, ganun po tayo.
na parang napakadali natin magtiwala, napakagaan natin magpuri sa Diyos kapag wala tayong problema, wala tayong iniisip, walang alalahanin sa buhay. Subalit kapag nakakaranas po tayo, aminin man natin hindi, totoo po yan. Friday, dadalo ka pa, ipalakpak ang mga kamay. Next Friday, sabihin ni Pastor, nasaan si kapatid? Sabi niya, Pastor, may pinagdaraanan. Di ba? Yan po ang katotohanan sa atin. But our scripture tell us, trust in the Lord at all times. Hindi lang sa mga panahon na tayo ay masagana. Hindi lang sa mga panahon na talagang wala tayong at dapat po natin sa puso yan, dapat natin isipin. Maging consistent tayo. May problema o wala, sige, puri tayo sa Diyos, magtiwala tayo, manampalataya tayo sa Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ay totoo. Sabi niya, no? Amen. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At kung titingnan po natin dyan sa ating scripture, balik. Trust in Him at all times. You people, pour out your hearts before Him. God is a refuge for us. Refuge for us in Him. May tatlong ano po dyan, ipaparaphrase lang po natin. But bigyan din po natin dyan ang dalawang nasa unahan, yung trust in Him at all times. And pour out your heart before Him. Amen. Kaya kung mababasa po natin dito sa Mateo. Ito pong magandang ano kasi sa ano na yan, yung trust in Him at all times sa Mateo chapter 23 to 27. Amen. Sino pong nakakaano ng senaryo na ito tungkol sa mga disciples in Jesus Christ? Amen. Napakaganda po ito dyan sa trust. Basahin ko lang po. Sige lang po, basahin ko lang po. Sa chapter 23, now when he got into a boat, his disciples followed him. 24, and suddenly a great tempest arose in the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. And tinutukoy po dito yung Panginoong Jesucristo kasi kasama nila ay natutulog. Amen. 25, did his disciples come to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. But 26, but said to them, why are you fearful? Oh, you of little faith. Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. 27, so the men marveled, seeing, who can this be? Nagulat yung mga disciple. Sino siya? Kung tutuusin, kasama na nila si Jesus sa mahabang panahon, hindi pa nila kilala. Amen. Sino siya? Maging ang hangin, maging ang alon ay kaya niyang sawayin. Amen. Napakaganda po. Trust in Him at all times. Kung titingnan po natin dito sa 25, mula sa 24, and suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the wind, but he was asleep. Isipin po natin, kung tayo po nasa sitwasyon na yon, tayo nasa sa gitna ng dagat, amen, sakay ng bangka, amen. Dumating ang bagyo, malaking alon, malakas na hangin, matatabunan na yung bangka, lulubog na yung bangka, mamamatay na tayo. Yung kasama natin natutulog, amen. Although alam nila, kasi ang tawag nila Panginoon is the Lord. Pero isipin mo nga, anong mararamdaman natin? Siguro takot na takot tayo. Amen. Anong gagawin natin? Mamamatay na tayo. Panginoon, hindi ka ba kikilos? Hindi mo ba kami tutulungan? Matutulog ka lang ba? Mamamatay na kami rito, Panginoon, wala ka bang gagawin? Di ba? Sino pong nakakaranas sa atin sa mga ganyang sitwasyon sa talagang lito na pamuhay natin? Halimbawa na lang, napakauso ng bagyo ngayon sa atin sa bansang Pilipinas. Nasa loob ka ng bahay mo, kapatid. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan, bumabaha na, pinapasok na yung bahay nyo. Amen. Pakiramdam mo yung bubong ng bahay nyo, babaklas na sa lakas ng hangin. Makita mo yung kasama mo,
tulog na tulog pa, samantalang ikaw nagkanda-ugaga, hindi mo alam kung anong unang magamit na isalba mo. Dahil ang tubig, takot na takot ka dahil ang bubong, ililipat na. Amen? Di ba magagalit ka sa kasama mo? Uy, tulog-tulog ka pa dyan, mamamatay na tayo, tulungan mo ako rito, di ba? Totoo yan. Because we are focusing to the actual situation. Nakapokus tayo sa sitwasyon, nakakita lang natin mga mata. Nakakaramdam tayo, natural, nakakaramdam emotion, feelings. Dahil nakikita natin kung ano posibleng mangyari. Hindi natin nakikita ang mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Dahil pinangungunahan tayo ng takot. At alam nyo ba, mga kapatid, na kapag in-entertain natin ang takot, but hindi lahat ng takot kasi mayroong banal na pagkatakot. Mayroong banal na pagkatakot na takot kang gumawa ng mali, kasalanan, because ego first ka ni God. But mayroong takot ka sa sitwasyon na kinalalagyan mo dahil hindi mo nakikita ang gayang gawin ni God. Kumbaga, yun yung takot na alam nyo ba kapag in-entertain nyo yung takot, yung alalahanin na yan, ibig sabihin yan, kawalan ng pananalig, kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Nawawalan ka ng tiwala. Tingnan nyo, disciples kasama na nila si Lord. Because of actual situation ng bagyo, ng alon, natabunan na ang bangka, takot na takot sila. Amen. Pumunta sila. Gisingin nyo ang Panginoon. Mamamatay na tayo, tutulog-tulog lang, di ba? Porque, mga kapatid, sa bawat sitwasyon ng ating buhay, hindi porque tahimik lang ang Diyos, hindi porque hindi kumikilos ang Diyos, hindi ibig sabihin na wala na siyang ginagawa. He's a Lord. He's a powerful. Makapangyarihan siya. Amen. But because of ang actual situation na ating nararanasan, nawala na sa isip natin. Even the disciple, ang tagal-tagal nilang kasama. Amen. Nagwigil pa sila. Na mismo ang Panginoon kasama nila sa bangka. Tayo pa kaya sa buhay natin? Amen. Tayo pa. Amen. Ano pong makikita natin sa sitwasyon na yan? Amen. Anong sabi ng ating title? Trust in the Lord at all times. Hindi lang dahil sa, di ba dati yung ganda, kasama nila ang Panginoon, walang maraming problema. Subalit nung sinubok sila, amen, sa mga panahon na yun, kasama mismo nila ang Panginoon. Even the disciples, anong makikita natin? Amen. Na hindi porke natutulog, hindi porke tahimik ang Diyos, hindi porke hindi kumikilos ang Diyos. Hindi alam ng Diyos. Hindi alam ng Diyos ang nangyayari. He's all-knowing God. Amen. Nakikita niya, alam niya kahit makapangyarihan ang Diyos, mga kapatid. Amen. Ang punto, ang ibig sabihin, dyan po, amen. Na hindi porke we are a servant of God, hindi porke we are a follower of God, hindi na tayo ligtas sa mga problema. Amen. Naunawaan po natin. Yun po ang punto, isang pagpunto dyan. Amen. Na ultimo sila kasama na mismo nila ang Panginoon, di ba? But, remember, God has a promise. Amen. Hindi kanya pababayaan, hindi niya tayo pababayaan. Sasamahan niya tayo. Hindi niya ipinangako na hindi tayo makakaranas ng mga problema, pero ang ipinangako ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan, sasamahan niya tayo. Saan man tayo naroon, bibigyan niya tayo ng kalakasan, iingatan niya tayo, ililigtas niya tayo. Yan ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Amen. Tingnan natin. Amen. Sa 25. Then his disciples come to him, awoke him saying, Lord, save us, we are perishing. Panginoon, gising, mamamatay na kami. Amen. Ano pong natin dyan? Ang sagot ng Panginoon, but he said to them, why are you fearful? Bakit kayo natatakot? Kasama niyo ako. Amen. Bakit ka matatakot? Sabihin niyo nga po sa mga katabi niyo, bakit ka matatakot kapatid? Kasama mo ang Diyos. Huwag kang matakot kapatid. Huwag kang matakot kapatid, kasama mo ang Diyos. Ang punto po dyan ng Diyos, hindi ibig sabihin ng Diyos, bakit kayo natatakot? Napakunti ng pananampalataya. Sabi nga sa kanyang salita, kung mayroon man lang kayong pananampalataya na kasing laki ng buto ng mustasa, ay kaya niyong sawayin. Di ba? Kaya niyong sawayin ang alon, kaya niyong ilipat ang bundok sa gitna ng karagatan. Ba't hindi yan? Hindi po yan ang punto dyan ng Panginoon. Why you afraid? Bakit kayo natatakot? Nauna mo, nakasama niyo ako. Amen. Nasaan ang inyong pananalig? Nasaan ang inyong pananampalataya? Ang tagal na natin magkasama, amen. Ang ibig po dyan pa ipahiwatig ng Panginoon.
Dapat, sa tagal na nila, hindi kasama, di ba? Ang gusto pong ipanahon ng Diyos, bakit kayo matatakot? Kasama niyo ako. Nasaan ang iyong pananalig? Nasaan ang iyong paniniwala, di ba? Kaya nga sinasabi diyan, trust in the Lord at all times. Amen. Ano yan po, kapatid? Amen. Kahit anumang sitwasyon natin ng buhay, amen. Ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, saan man tayo ng amen. Dapat magtiwala po tayo lagi sa Lord. Marami tayong mga dinalangin, marami tayong kahilingan. Hindi man agad tinutugon ni Lord, hindi porkit tahimik si Lord, hindi porkit hindi natin nakikita. Huwag natin isipin na hindi kumikilos si Lord sa buhay natin. Amen. Dahil hindi tayo makakarating sa punto ito, sa lugar na ito ngayon na kinatanayan, kung hindi dahil sa Panginoon. Kung hindi kumikilos, patuloy na kumikilos sa buhay natin ang Panginoon. Amen. Napakaganda po na ano niya. Amen. Kaya nga doon sa 27, nagulat sila, who is this? Amen. Kasi alam nila na hindi kayang gawin ng pangkaraniwang tao na sawayin ang alon, ang hangin, na patigilin at papayapain ang sitwasyon. Amen. Amen. Isang ano yun. Kaya nagulat sila. Amen. Tutuusin, ang tagal-tagal nila kasama. Kahit saan magpunta ang Panginoon, si Kristo, nandun lagi sila. Diyos nila sa disciple of Jesus, saan man naroon. Amen. Kaya kung tingnan po natin mga kapatid, dapat huwag po tayong magpadala sa takot sa ating mga alalahanin. Focus lang po tayo. Huwag tayong mag-focus sa mga problema, mga bagay na alam natin huwag kabuhan yan. Kundi mag-focus po tayo sa Panginoon through Jesus Christ. Amen. Dahil lang ito na yun, walang ibang makakapagbigay ng solusyon, walang ibang makakatulong sa atin, walang tayong ibang malalapitan, magbigay ng unawa sa atin para harapin kung ano man ang sitwasyon na ating kinalagaan. Ano man ang mga problema, ano man mga bagay, ito man ay sa tagumpayan o tayo, magtiwala lang tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos po, hindi po napapabayaan. Alam ng Diyos kung ano ating mga pinagdadaanan, nakikita niya. Alam ng Diyos. At ang Panginoon lamang ang tanging nating malalapitan through His Word. Amen. Tuloy lang tayo. Amen. Huwag tayong magpadala sa takot. Huwag tayong magpadala sa mga lalahanin. We're focusing sa mga bagay na hindi nakikita through Jesus Christ. Sa kakayahan, sa kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang baguhin, kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay, anumang sitwasyon ng iyong buhay, mga kapatid. Magtiwala lang tayo. Trust Him at all times. Trust in the Lord at all times. That's the best. Yan ang pinakamaganda, pinakamatalinong decision ng isang tao. Amen. Dahil ang Diyos, sabi nga sa kanya sa tayo, hindi yan nagbabago, hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Kung anong pinangako mo ng Diyos, yung pa rin hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. Napakabuti ng Diyos sa atin. Amen. Amen po ang Diyos. Amen. Praise God. Ang pangalawa po, pour out your heart before Him. Amen. Pour out, parang ibuhos mo ang iyong buong puso sa Diyos. Kumbaga, ilagak mo. Kumbaga, yung buong buo, ano man ang iyong nilalaman, ano man ang iyong saloobin, yung talagang ibuhos mo lahat. Kundi dyan sa Psalms 142, ito yung panalangin ni David nung siya ay nasa kuweba, nagtatago. Nasa kabila ng sitwasyon ni David, wala siyang ginawa kundi pour out kung ano man ang kanyang salubin, ano man ang kanyang daladala, yung mga hinaing. Talagang buong buo niya. Praise God. Talagang isinanguni niya ng buong puso talaga. Amen. Sabi nga dyan sa Psalm 142, buksan po natin sa verse 1. Cry out to the Lord with my voice. With my voice to the Lord, I'll make my supplication. Sa to, pour out my complaint
before him. I declare before him my trouble. 3. When my spirit was overwhelmed within me, then you know my path, in the way in which I walk. They have secretly set a snare for me. 4. Look on my right hand and see, for this is no who acknowledge me. Refuge has filled me. No one cares for my soul. Sa 6 and 7 po. Sabi ko dyan. Sa 6. Attend to my cry, for I am brought very low. Deliver me from my persecutors, for they are stronger than I. 7. Bring my soul out of prison. Then I may praise your name. The righteous shall surround me, or you shall deal bountifully with me. Amen. Sampo natin doon sa verse 1. Okay. Sige po. Ano pong maano natin dyan sa verse 1? Pour out your heart before Him. Pour out your heart before God. I cry. Ito po ang ginawa ni David sa kanyang panalangin. Talagang umiyak siya. Kumbaga, idinaing niya sa Panginoon ang kanyang kalagayan. Lahat. Talagang buong puso. Dahil kilala ni David ang Diyos. Amen. Talagang sinabi niya ang kanyang mga suliranin, mga dalalain. Amen. At sa to, pagbasahin ko lang po dito. Medyo para maliwanag sa Tagalog. Medyo ano lang po kasi sa NKJV yan, ito sa MBB, pero si Lord na pong magbigay sa atin ng knowledge. Okay. Sabi po dito, sabi ko lang po sa Tagalog, Psalms 142 verse 1. Sabi po dito, Yahweh, verse 1, Yahweh, ako ay humingi ng tulong. Ako'y naghihintay sa iyong pagtugon. Sa to, ang aking diway, ang aking dinalay, lahat kong hinaing, at ang sinabi ko'y pawang suliranin. Amen. Napakalinaw po. Talagang ibinuhos ni David sa 1 and 2. Ano pong makikita natin dyan? Amen. Sa buong verse po kasi dyan ng Psalm 142, 1 to 4 and 6 to 7, may 5 bagay po tayong makikita dyan. Amen. There's 5 reasons. Amen. Kung bakit napakabuti, kung bakit napakagandang decision, wise decision to pour out our heart before Him, before God. Amen. Unang-una sa verse 1 and verse 2. Amen. Because God hear us. Ang Diyos po ay nakikinig. Pinakikinggan tayo ng Diyos. Ang Diyos po ay nakikinig. Amen. Nakikinig. At kasama po ang kinahabagan tayo ng Diyos. Nakikinig ang Diyos at nauunawaan niya tayo. Amen. Sa tuwing tayo po ay buong puso na manalangin, taimtim na manalangin, na talagang ibuhos natin sa lahat, anuman ang ating mga daladala, anuman mga bagay na ang Diyos po ay nakikinig sa atin at binibigyan niya tayo ng naunawaan ng Diyos kung ano ang ating kalagayan. Halimbawa, kapag tayo may problema, kapag tayo may problema, lapit tayo sa ating kaibigan, kapamilya, katrabaho, magsasabi tayo. Although magbibigay sila sa atin ng payo, but unlike God, bibigyan nila tayo ng payo. Minsan nga, before, nung hindi pa mananampalataya, lumapit ka sa kaibigan, pare, problema lang yan, tara, doon tayo. Ganun tayo dati. Amen? Kung minsan, papayuhan ka man yan, pero hindi akma doon sa payo na kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Na kayang gawin ng Diyos. Amen? But,
God is here us. Pinapakinggan tayo. Amen. Hindi porket hindi natin siya nakikita, hindi porket, sabi nga kanina, hindi porket tahimik siya, hindi natin pinapakinggan niya ang ating mga panalangin. Amen. Kaya dapat patuloy lang tayo. Kasi kapag tayo patuloy nakikita ng Diyos na talagang nandun, sincere tayo sa ating mga mga panalangin, kilos yan. Hindi, ang Diyos po ay hindi nagpapabayaan. Amen. Hindi niya tayo pababayaan dahil alam ng Diyos kung ano ating pangangailangan. Amen. Kaya mga kapatid, kung ano man po ating mga problema, mga alalahanin, patuloy nating idulog. Amen. Sa Panginoon. Ng buong puso na talagang empty talaga. Kumbaga, lahat-lahat. Amen. At dyan po sa tingnan po natin dyan sa verse 3. When the Spirit was overwhelmed within me, then you knew my path and the way in which I walk. They have secretly set a snare for me. Dito po, basahin ko lang po. Nang ako ay halos wala ng pag-asa, ang dapat kong gawin, nalalaman niya sa landas na aking pinagdaraanan, may handang patibong ang aking kaaway. Amen. Ano pong makikita natin dyan? Amen. Alam ng Diyos. Amen. God knows everything for us. Alam ng Diyos kung ano ating kalagayan. Alam ng Diyos kung ano ating sitwasyon. Amen. Tingnan po dyan. Hindi niya tayo pababayaan. Gaya ng ginawa ng Diyos sa sitwasyon na yan ni David. Amen. Na kahit napakarami ng kanyang kaaway na kapaligid sa kanya, may mga patibong pa na nakaabang sa kanyang daraanan. But God, He will care. Nakikita ng Diyos. Amen. Hindi pinabayaan ng Diyos ni Yahweh si David. Amen. Kaya napakahalaga po talaga na talagang buong puso po tayo ng sumampalataya, buong puso po tayo manalangin. Dahil ang Diyos, tayo hindi natin alam, sa paglalakad natin, mayroon palang nakaabang na accident. But God will make, gagawa ng paraan yun para ikay ingatan, para ikay ilayo sa makapahamakan. Sa sitwasyon na yan ni David, nag-iisa lang siya. Napapaligid, ang lalakas pa ng kanyang mga kaaway. But because of God, He knows, alam ng Panginoon kung anong kalagayan ni David, hindi siya pinababayaan ng Diyos. Kahit napakaraming gumba na nakapaligid, napakaraming gumba sa kanyang dadaanan, iniingatan siya ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag tayo'y patuloy na nananalangin, nakikita ng Diyos higit sa lahat ng ating puso ang ating kung ano talaga ang ating salubin, kung ano talaga ang tunay nating kalagayan. Amen. Alam ng Diyos yan. Siya ang nakakabatid. Kaya nga, tapat sa mga ganyan sitwasyon, imbis na lumapit tayo sa mga bagay dito sa ating paligid na akala natin na mapagbibigay sa atin ng kumbaga sa ating problema, yung pansamantalang solution. Amen. First, unahin natin si God. I-pour out natin kay God because God knows kung ano talaga ang totoo nating nararamdaman. Amen. Kung minsan, bibigyan pa tayo ng payo ng ating mga katrabaho na hindi maganda, hindi angkop doon sa mga problema natin, di ba? But God, He knows. Hindi pa man tayo magsalita, alam na ng Diyos kung ano ating pangangailangan. Alam na ng Diyos kung saan niya tayo sa mga circumstances ng ating buhay. Alam na ng Diyos ang lahat. Amen. Kaya napakahalaga focus God. Because pour out your heart, pour out our heart before Him. Yung pagtatapat talaga, yun ang napakahalaga dahil yun ang tinitingnan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya nga minsan kapag nandun tayo sa sitwasyon na parang pinababayaan tayo ng Diyos, amen, akala lang natin
isip, karamdam natin pinaubayan tayo ng Diyos. Bakit na? Because ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi man natin nakikita, subalit dumarating tayo sa punto na kung kailang nandun tayo sa sitwasyon na hindi natin inaasahan, later on ma-realize natin napakabuti ng Diyos dahil nung time na yun. Later on, tsaka lang natin ma-realize eh. Dahil nung time na yun, makailangan ko ang Diyos. Nandun siya, kumilos siya. Hindi niya ako pinabayaan. Yan. Diyan po sa Quran po sabi diyan, look on my right hand and see, for there is no one who acknowledge me refuge has failed me, no one cares for my soul. Dito po, sa aking paligid, nang ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong, wala kahit isa na magsasanggalang at magmamalasakit na kahit sino man. Amen. Ano pong makikita natin dyan, amen, mga kapatid? Sa mga sitwasyon po na, for example, sa buhay natin, mayroon tayong example na, mayroon tayong dadaluhan na, halimbawa, meeting, o nag-apply tayo ng trabaho. May oras, kailangan 8 o'clock nandun na tayo. Eh, itong sinasakyan natin, wala pa sa kalagitnaan, nagka-aberya, amen. Anong mangyayari sa atin? Alala na naman tayo, kailangan makarating ako sa oras na yun. Amen, di ba? Kailangan kasi interview to, apply ng trabaho, amen. Meeting to, kailangan nandun ako sa tamang oras, halimbawa alas 8, eh, nandun ka pa sa daan, amen. But if you will, ito nga, kapag ka itulong mo sa Diyos ang iyong kasuliranin, kaysa mabalisa ka, kaysa mag-alala ka, ako, interview pa lang, hindi na, baka hindi ako matangkap. Nalangin ka. Because God, dyan sa verse 4, God's timing is perfect. Amen. Tingnan mo, ano po natin. Na kung saan tayo natin sa sitwasyon na hindi natin inaasahan, amen, tayo mag-alala. Pour out your heart before Him. Manalangin tayo kaysa mag-alala tayo, kaysa magbalisa tayo. Wala namang mangyayari. Amen. Manalangin ka because God's perfect time. Amen. God is omnipresent God. He's everywhere. Sa lahat ng oras, nandun siya. Tumawag ka lang. Amen. I remember last, yung nag-react tayo, Pastor, yung kwento nyo, di ba? Nung nasiraan kayo na, yung bumaba tayo na rin, na nag-aalala kayo kung paano kayo. But, pinatotoo nyo yun eh. That's God's perfect time. Alam ng Diyos kung ano kailangan mo sa sitwasyon na yun. Kaya, huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mangamba. Gagawaan Diyos ng paraan. God, gagawa siya ng paraan. Amen. Para makarating ka doon sa pupuntahan mo ng sakto sa oras. Amen. Dulog mo lang, manalangin ka. Kasi ang kabilisan ng pag-aalala, wala namang papuntahan yan. Lalo ka lang, masisira lang lalo ang, amen, mawawalan ka ng yung konsentrasyon. Amen. But if you look for God and pray for Him, God is perfect time. He will do a way para dalhin ka doon sa lugar na dapat mong kalagyan. Amen. Gaya dyan. Amen. Sa verse 4. Amen. Alam ng Diyos, paliwan ka na, alam ni David. Amen. Amen. Nakikita ni David ang lahat ng paligid at alam din ng Diyos. Amen. But God's perfect time sa sitwasyon ni David na yan. Amen. Kaya, saan man tayo na anumang sitwasyon na ating kinalalagyan, amen, lagi po nating tandaan, amen, ang Diyos, kahit saan, pwede tayo tumawag sa Kanya, amen, kapag kailangan natin siya, amen. Because He's omnipresent God, amen, sabi ko na, He's in everywhere, amen. Kahit saan, tumawag ka lang sa Kanya, amen. Hindi man natin
kumbaga, gaya nga nasabi ko kanina, hindi man agad natin maunawaan. Minsan, akala natin nagkataon lang, di ba? May mga ganong sitwasyon sa buhay natin eh. Minsan, akala natin nagkataon lang. But later on, saka lang natin marirealize, God has a perfect time. Dahil nung time na kailangan ko na talagang gumamit si Lord ng paraan. Amen. Gumamit siya ng paraan. Amen. Di ba? Maraming ganyan sa ating buhay na akala natin na hindi natin na nagkataon lang po. Amen. But if we pour out, kung talagang ano natin about ito, manalangin lang tayo sa Diyos. Amen. Hindi niya talagang tayo pababayan sa lahat ng pagkakataon. Verse 4, mag-iingat. Amen. Verse 6, pala yun. Sa 5, sabi po dyan, medyo na-advance po ang ano, purihin po ang Diyos. Sa 5 po, sabi po dyan, 6 pala. Sorry. Sa 6 po, sabi po dyan, attend to my cry, for I am brought very low. Ito nga po pala yung ano, yung Amen. Deliver me from my persecutors, for they are stronger than I. Amen. Yung pala yun. Amen. That God is omnipresent God. Verse 6. Sorry, medyo na-advance lang. Purihin po ang Diyos. Amen. Na alam ng Diyos kung anong kailangan nila sa mga sitwasyon na yan sa verse 6. Amen. Na kahit si David ay nandun na sa pinakamababa, magandang na taon si David sa sitwasyon na yan. But God has a perfect time. Hindi niya pinabayaan si David. Kumilos ang Diyos sa buhay ni David. Amen. Kaya napakahalaga po na talagang mag-focus lang tayo. Huwag nating, kasi pag binigyan natin ng yung mga problema na yan, at talagang in-entertain natin, doon na lang tayo nakatingin. Lalo lang tayong ilulubog niyan. Lalong walang mangyayari sa buhay natin. Mga kapatid. Amen. Parang konting ano lang nung isang araw ba yun? Amen. Ano ko sa balita, ano lang. Kasi video, ano kasi yung problema ng taong yun ay nawalan siya ng trabaho, maraming utang. Parang Dasmariñas, Cavite yun eh. Sa dami niya ng utang, depression. Pumasok sa kanya, hinustit yung mga anak niya, sinaksak, pinatay yung sarili niyang anak. Amen. Isipin po natin, amen. Pag in-entertain natin ang problema, wala. Amen. Walang maya sa buhay natin. Talagang dadalhin tayo dun sa. But God is good. Amen. Kaya napaka-importante na magpasa tayo. Amen. Ang salita ng Diyos. Dahil nandito na lahat. Amen. Ano man ang sitwasyon natin buhay, nakadetalye po ito lahat kung paano tayo mamuhay. Amen. Kung paano natin harapin ang anumang sitwasyon natin kinalalagyan. Amen. Bibigay ito sa atin. Kalakasan, karunungan. Amen. Higit sa lahat, pagpatuloy tayo nagbabasa. Amen. Lalo po tayo magkakaroon ng malawak na pangunawa. Amen. Maunawaan natin ang lahat ng bagay kung bakit nangyayari sa buhay natin. Because Word of God, through the Holy Spirit, na magagaydan sa atin. Amen. At sabi dyan, sa verse 7, sabi, bring my soul out of prison, that I may praise your name. The righteous shall surround me, for you shall deal bountifully with me. Amen. Ano pong makikita natin dyan, mga kapatid? Panalangin ni David. Amen. Ang makikita, ang ano po natin dyan, amen. God can change you, can change me. Amen. Panalangin ni David sa 7.
Sabi dito sa Tagalog, basahin ko lang po. Sa suliranin ko, ako ay hanguin at ang pangalan mo aking pupurihin sa gitna ng madlang mga lingkod mo rin sa kabutihan mong ginawa sa akin. Na kapag tayo po ay talagang dumulog na lahat sa Diyos. Hindi lang po mababago ang sitwasyon natin. Hindi lang po ang ating kalagayan sa pamuhay ang mababago, kundi mismo tayo sa ating sarili. Unang babaguhin ni Lord ang ating sarili. Amen. Halina po dyan ang panalangin ni David, yung kaluluwa niya. Because God, ang unang-unang babaguhin ni Lord, kapag tayo tumugon lang, sumunod sa kanyang mga utos, ay ang ating puso, ang ating mismong sarili. Hindi yung sitwasyon natin, hindi yung katayuan natin sa pamumuhay, kundi tayo mismo. Amen. Bakit? Para patuloy tayong maingat, patuloy tayong sumunod, maunawaan natin kung ano talaga ang purpose ni Lord sa baptism sa atin. Amen. Kung ano ba talaga, kung bakit tayo kung bakit tayo iniligtas ng Panginoong Kristo, kung bakit binigyan pa tayo ng pagkakamangin. Ang hinihintay lang ni Lord ay yung tugon natin sa kanyang mga salita. Amen. Ano bang sabi ni Jesus sa Revelation? Amen. Narito ako sa pintuan at kumakatok. Sino mang duminig at magbukas ng pinto at ako'y patuloy. Amen. Siya ay hahabong kasama. Praise God. Kasama ko siya at siya'y kasama ko. Amen. Naghihintay lang ang Diyos. Amen. Ang ating tugon. Amen. Mga kapatid, napakahalaga po. Napakatalinong desisyon po. Napaka-wise na desisyon mo. We will pour out our heart before Him. Because there are some reasons. Lahat, ang ating buong pagkatao, lahat, kayang baguhin ni Lord ang ating pananaw, ating kaisipan. Na kahit na anumang sitwasyon sa ating paligid, hindi tayo mangangamba because Lord is with us, because God is with us sa lahat ng kaya nga, kung minsan dumarating tayo sa sitwasyon natin buhay naalala ko si Kuya Joshua last Friday kapag nandun tayo sa sitwasyon na alala tayo sa ating pamumuhay. Amen. Gaya nga ng sabi ni Kuya Joshua noon, pag dumating na si Judith. Amen. Si Judith last Friday, Kuya Joshua. But now, ganun tayo sa ating sitwasyon sa buhay, di ba? Halimbawa, 3 days na lang, 2 days, dahil sa abala tayo sa ating trabaho, sa mga gawain, sa mga ating pinag-aabalan sa buhay na ito. Hindi natin na mamalayan, 3 days, 2 days na lang, parating na si Judith. Nung nakaraang Friday, si Judith lang But now, kasama pa si Maning Amen? Kasama pa si Maning lalong naala tayo. Kung nung nakaraan si Judith lang, alala na tayo Nagsama pa si Maning. Maniningil ng utang, maniningil ng hulugan, maniningil ng linding. Amen? Sama pa 5-6 dyan. Di ba? Naalala tayo sa sitwasyon natin. Hindi na natin nakikita. Amen. Amen. And the next step, anong gagawin natin? Sa totoo lang, ito ang karamihan nangyayari Ngayon, advance na nga kayo, cellphone na Hindi mo na kailangan pumunta sa kapitbahay, hindi mo na pumunta kailangan sa kamag-anak. Amen. Hindi mo na kailangan pumunta sa malayo. Para para manghiram, para masolusyonan ang problema mo. Now, may pera ka dyan. Pare, baka pwedeng makahiram. Parating na si Judith, pati si Maning kasama pa. Kuya, Brad, katrabaho. Na ano nyo yung ibig kong sabihin? Mas inuuna natin. Amen. Ang mga bagay na akala natin na makakasolve ng ating problema. Hindi natin iniisip ang mismong source. Amen. Ba't hindi tayo rumikta? Amen. Trust in the Lord at all times. Hindi tayo rumikta sa source. In the source, He knows what we need. Maaring gagamitin si mama mo, mga kamag-anak mo, katrabaho mo to solve your problem. Amen. Nag-gets nyo? Totoo po yan. Sa buhay natin talagang totoo yan. Na kahit sa mga Kristiyano, nangyayari pa rin yan.
Dahil nakapokus na tayo doon sa mga bagay na atin lang nakikita. Nadala tayo ng alala ng takot dahil doon lang tayo nakapokus. Di ba? Gaya ng kwento ko kanina doon sa Dasmariñas na nangyari. Dahil sa depressed, dahil sa pag-alala, dahil sa laki ng utang niya, nawalan siya ng trabaho. Sarili niyang anak, oh my God. Di ba? But hindi tayo ganun because we are here. Amen. Tinuruan na tayo ng Diyos na tanggap na tayo, ibinigay na sa atin ang salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, mayroon tayo yung napakalaki rin natin kapanan bilang mga tinuruan, hinubog ng Diyos, yung patuloy na nakikinig sa salita ng Diyos, mayroon po tayong kapanan to preach. Ibahagi ang salita ng Diyos, higit sa lahat sa mga gaya nilang mga hindi pa nakabatid kung ang talagang tunay na kalooban ng Diyos. Amen. Share natin sa mga katrabaho, kamag-anak, mga kaibigan, ating mga kasalamuhan dahil napakalaking paano maging sila man ay makabatid. Amen. Mabatid nila kung ano ang tunay na layo ng Diyos, kung anong purpose nila sa bawat isa sa atin. Sige. Kaya kapag tayo po ay nandun sa sitwasyon na tayo talagang alalang-alala, balisa sa mga problema, mga pagsubok, basa tayo ng Bible. Sabi nga ng Word of God, umawi tayo. Umawi tayo ng makalangit na awitin. Gaya ni Silas, ni Pablo, kahit nasa kulungan, di ba? They will praise to the Lord. What lapin na yanig. Di ba? Ang silda. Ganun kang pangyarihan ng Diyos. Huwag tayong tumingin sa mga bagay na yan. Tingnan natin, napakalaki ng Diyos kaysa sa mga problema. Makapangyarihan ng Diyos. Amen. Sa simula pa lang hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa huli, God will defeat it. Amen. Tinalo na ng Diyos sa mga problema na yan, ang mga bagay na yan. Amen. Napagtagumpayan na ng Diyos yan. Amen. Mga kapatid, kaya nga anong sabi sa Korinto? To the Word of God, no temptation, however, has overtaken you except such as common to man. No? Wala pang mga pagsubok naranasan na hindi naranasan ng lahat. Gaya ng kwento ko kanina, although mga disciples kasama na ni Lord. Amen. Kasama na ang Panginoon, hindi pa naging exempted sa mga pagsubok sa bagyo ng buhay. But God, see, 1 Corinthians 10:13. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Pakalinaw. Ang nakakala natin, ang laki ng problema. Pero tingnan nyo, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mga problema na hindi natin kaya because God is with us. Amen? Lagi po natin tandaan yan. Walang problema na hindi kayang solusyonan yun kapag ka tayo sa Panginoon. Amen? Praise God. But with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Amen. Diba? Napakalinaw. Pangako ng Diyos yan. Sinasabi ng Diyos para mabuksan ang ating pangunawa na Amen. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Magtiwala tayo. Trust Him. Amen. At all times. Amen. At kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, kalaki po yung pananampalataya natin sa mga bagay. Tayo may pananampalataya. Amen. Kaya kanina, amen. Kasama na nila si Lord, at nawigil sila, yung disciple na yun, ha? Nawigil pa rin sila. Kaya sabi ni Lord, napakaliit ng iyong pananampalataya, di ba? Amen. At least may pananampalataya. Tayo, pagka tayo nawigil sa problema, maisip ba natin, may pananampalataya ba ito? Kasi nakapokus na tayo doon sa ano eh. Amen. But, tingnan natin. Amen. Napakabuti Lord. Amen.
Kapag ka tayo nagtitiwala at nananalig sa Diyos, manampalataya tayo, amen. Buong puso, amen. Amen. Sabi nga doon sa Hebreo 11:1, amen. Now faith is the substance of things happen for the evidence of things not seen, amen. Napakaliwanag po. Sumampalataya tayo. Amen. Dahil maraming mga bagay na mga nangyari sa ating buhay, amen, na hindi natin nakikita, hindi natin inaasahan, but God will do us. Amen. Amen. Sabi dyan, huwag kang sabi dyan, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Di ba napakahiwaga ng Diyos? Amen. If you have faith, amen, amen, mayroon kang asahan. Hindi mo man nakikita, God will give you. God, kikilos ang Diyos. Amen. Ipapaunawa sa iyo, ipaparamdam sa iyo. Amen. Kaya, magtiwala tayo sa Diyos, manampalataya tayo. Lahat kayang gawin ng Diyos, amen. Gaya ng ginawa niya sa mga disciple. Oops, stop. Sabi sa alon sa hangin, stop. Stop. Diba? Hindi natin maunawaan talaga kung gaano kalawang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ito sa... Kaya bagamat sabi dyan, now faith is the substance of things happen for the evidence of things not seen. Amen. Pagkata sa Diyos, maaaring sa mga oras na ito may mga hinihiling tayo na hindi pa tinutugunan ng Diyos. Sabi nga kanina sa David yan. Because God has a perfect time. Piniprepare ni Lord ang mas makabubuti sa iyo. Inihahanda ni Lord kung anong mas makakabuti sa iyo, kapatid. Manalangin ka lang ng manalangin. Hindi ibig sabihin na hindi kumikilos ang Diyos. Patuloy siyang nakikinig. Amen. Ano nyo yung kwento ni Hannah sa 1 Samuel? Amen. Nung, di ba, correct na yung si Hannah po ay parang maog sinarhan ng kanyang bahay-bata ng Diyos. But, walang ginawa si Hannah kundi manalangin sa Diyos. Napagkamalan pa nga siya ni Eli. Sino mo ba nakapagbasa ng ano? Napagkamalan pa siya ni Eli na lasing. Kasi, she pour out her heart to the Lord. Amen. But her mouth, kumbaga, nagbumubuka ang kanyang bibig, subalit ang puso niya ay patuloy na umusap sa Panginoon. Kaya nang nakita siya ni Eli, napagkamalan siya lasing. Amen. But, sabi ni Hannah, hindi po ako lasing. Talagang ang puso ko ay nangungusap sa Diyos. Talagang nandun yung panalangin na, and guess what? Dinulog ng Diyos ni Yahweh ang kanyang panalangin. Di ba? Nagkaroon ng anak si Hannah. Amen. At dahil doon, sa kanyang promise din kay Lord, na kapag siya nagkaanak na lalaki, ihahandog niya, amen, kay Lord para doon na kumbaga yung as a servant of the Lord. Amen. Di ba? Propeta Samuel. Amen. Kaya nga nung time na hinintay niya na yung mawalay niya sa kanya yung bata, at saka niya lang dinala doon sa templo at inialay ka Lord. At si Hannah, amen, makikita natin na talagang nandun yung hindi lang nabago yung kanyang pananaw, hindi lang nabago, kundi pati yung buong buhay niya. Amen. Ganon si Lord, ganon kapangyarihan si Lord. Kasi maraming mga bagay na hindi talaga natin maunawaan. Subalit, magtiwala lang tayo, sumampalataya tayo sa Diyos. Amen. Hindi natin sa bawat oras, sa bawat araw, kung anong mga bagay na nakabang sa atin dyan, paglabas natin, papunto pa lang sa trabaho, hindi natin alam kung anong posibleng mangyari sa. But the Lord, nakikita niya tayo, iniingatan tayo ni Lord. Amen. Kaya nga napaka-importante, diba? Pagkagising sa umaga, pray agad. Sabi nga ni Pastor Nerio dati, covered with blood. Manalangin tayo, nabaslan na ng banal na dugo ng Panginoon sa pagkagising pa lang. Para ang buong araw na yan ay biblis tayo, Lord. Ang buong araw na yan ay iingatan tayo ng Panginoon. Kasi hindi natin alam eh.
paglabas natin, buhat ng trabaho, may mga gaya ng ano ni David, di ba? May mga doon sa ano ni David kanina, sa kanyang panalangin, na may mga bomba nakaabang sa kanyang daraanan. Amen. Napakaraming kawal na gusto siyang patayin. Amen. Maging ganun sa atin, because our battle is not a battle. Hindi ito labanan ng bilang Kristiyano, hindi ito labanan ng salaman, kundi nakipag-battle through spirit is spiritual battle. Kaya nga sabi dyan, mga bagay na hindi natin nakikita, but God, hindi siya sumisira sa kanyang pangako. Tapat siya. Kapag bumpus, tayo manalig sa kanya. Amen. Yan. Kaya nga kapag tayo dumaranas ng mga problema yun, rebuke natin yung takot, yung alalalim. Rebuke natin yan. Is God is give us authority. Sa 2 Timothy, si 2 Timothy na binigyan tayo ng authority ni God para i-rebuke. May kapangyarihan tayo. Because ang takot gawa rin ng kahawayan eh. Mga alalahanin na yan. Kasi tinitingnan ng kaaway, itong kahinaan mo, sige ito, i-inject sa isip mo, i-inject sa puso mo. Ngayon, pag nagpadala ka, but remember, God will give us an authority through His Word. Dito. Lahat ng bagay. Kaya kapag tayo nagbabasa, laging magbasa ng salita ng Diyos. Ano mga sitwasyon na ating kinalalagyan. Alam natin kung paano natin harapin. Alam natin kung paano tayo tumayo. Amen. Because of God's Word. Amen. At dapat magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng oras. Kaya sabi doon sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ko ba? Yan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Kaya nga, huwag tayong matakot. Amen. Dahil kahit gaano kalaki ng problema, mas mahaba ang kamay ng Diyos. Mas kaya tayong kontrolin ng Diyos ang lahat ng bagay. Di ba? Sabi ka na, stop! Tumigil ang hangin. Stop! Tumigil ang alon. At pumayapa ang kapaligiran. Ganon din sinasabi dyan. Huwag tayong matakot. Kasama natin ang Diyos. Imbis na matakot tayo, kung may mga problema tayo ngayon, kasi nasa puso na natin yung salita eh, di ba? Namumuhay na tayo kasama ng Panginoon sa Kristo. Isipin natin siya eh. Lagi na tayo sa Panginoon eh. Kaya gaya na sabi ko kanina, mga kapatid, kapag tayo may malalahanin, mostly financially, itong talagang problema ng karamihan sa ngayon eh, financially. But what Scripture say, amen, sa Matthew 6:33, kaya nga nasabi ko kanina rin, unahin natin ang Diyos, masabi ko kanina, unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay, sabi dyan, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Unahin natin ang Diyos. Kaysa lumapit tayo, malalapitan mo katrabaho, wala rin. Di ba? Deny. Minsan magdadamdam ka pa. Di ba? But if God, seek first the kingdom of God, lahat ng bagay na yan, hindi mo pa man sabihin, paglabas mo pa lang ng pintuan, nandito lang, pare, mukhang may problema ka. Walang pera eh, may di ba? God is, sabi ko kanina, God is God's perfect time. Huwag tayong manangan sa ating sariling, sa ating lagi natin itulong sa Diyos. Kahit sa ating trabaho, akala ba natin na
kumbaga napaka ng smooth na ating trabaho. Akala natin tiwala tayo sa ating sarili, ang galing ko. Di ba? At talagang magaling ako, walang problema, naayos ko lahat. Hindi natin alam because of God give us knowledge, wisdom. Binigyan tayo ng mga kamay, amen, upang magawa natin lakas ang ating trabaho sa loob ng 8 oras na tapos natin. Kahit tambakan pa tayo, tambakan, marami pang utos yan, but we will manage because God is with us. Amen. Kaya kung minsan magtataka yung katrabaho mo eh. Ha? Pagdating ng hours, parang hindi ka pagod, ang dami mong ginawa. It's God. Kasama natin si Lord eh. Amen. Kasi inuuna natin si Lord sa lahat ng bagay. Amen. Sabi nga, di ba, sa Philippians, may oras pa ba? Sabi sa Philippians, be anxious for nothing. Sinabi ko rin po, everything by prayer, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Amen. Sabi dyan, huwag mong alalahanin. Huwag kayong mga balisa sa anumang mga bagay, kundi sa lahat ng bagay. Amen. Sa pamamagitan ng panalangin at daing ng may pagpapasalamat at pagkilala at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Gaya ni David sa Psalms 142 verse 1 to 7. Huwag tayong mga balisa sa mga bagay-bagay. Amen. Amen. Kundi sa lahat. Amen. Amen. May problema man wala, sabi dyan, dapat magpasalamat tayo. Binigyan tayo ng Lord, thank you Lord. Kahit puro problema tayo, magpasalamat pa rin tayo. Praise God. Amen. Maging consistent tayo. Hindi lang magpasalamat tayo dahil pinagpapala tayo ng Diyos. Lord, salamat, nabigyan ako ng bonus. Lord, salamat, may incentives ako. Amen. Maging sa mga bagay na nandun tayo sa kung minsan, pare, ba't malungkot ka? Wala eh. Di ba? Salamat pa rin tayo kay God. Amen. Sa ano man natin sitwasyon? Because tinitingnan ni Lord. Amen. Kung ano ang ating sitwasyon at kalagayan. Amen. Kaya nga sa mga sandaling tayo'y talagang lugmok na lugmok sa mga pagsubok, sa mga problema, talagang yung stress, depressed, anxiety, amen. Kaya natin i-rebuke yan. Amen. Kapag ka tayo lubang nabibigatan, anong sabi sa scripture? Salita ng Diyos sa Matthew 11:28. Amen. Come to me, all who labor and are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. Napakalinaw. Salita ng Diyos. Amen. Kaysa magmukmok tayo, kaysa tayo, isipin ang problema. Pour out our heart to the Lord. Nalangin tayo, lumapit tayo sa Kanya. Diyos ay tapat sa Kanyang salita. Bibigyan tayo ng kapahingahan. At ang kapahingahang ibinibigay na Lord sa bawat isa sa atin, less stress. Yung kapahingahan na talagang wala tayong alalahanin, bibigyan niya tayo ng talagang yung kagalakan, yung joy, yung peaceful, nang wala kang alalahanin. Because God words is perfect. Totoo yan. Kapag sinabi ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, dapat wala tayong ibang pagkakatiwalaan. Wala tayong dapat mananaligan. At sa lahat ng oras, trust in the Lord at all times. Amen. Dahil napakabuti ng Diyos, amen, sa buhay ng bawat isa sa atin. Tapat siya, sabi nga sa kanyang mga salita sa Psalms 33 verse 4,
God's word is perfect and God's word is truth and perfect and everything He does. Ang sabi doon sa Psalms, ang salita ng Diyos ay tama at totoo at maaasahan ang kanyang mga gawa. Amen. Totoo yan. Nandito lahat, accomplishment ni God. Kung gusto nating patunayan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga gawa, ang kanyang mga salita kung talagang totoo, nandito mga kapatid. Patuloy tayong magbasa. Ito hindi nagsisinungaling. Nakadetalye lahat dito. Kung paano hinati ni Yahweh ang dagat upang iligtas ang mga Israelita. Amen. Diba? Amen. Kung paano iniligtas si Shadrach, Meshach at Abednego sa pugon na 7 bisis na pinainit ni Nebukadnezar. Amen. Ha? Hindi pa ba sapat yun? Ha? Na kung gaano kabuti si Lord, kung gaano siya katapat sa kanyang mga pangako at kanyang mga gawa. Amen. Kung paano binangon si Lazarus sa libingan na ilang araw na nakalibing. Amen. Hindi pa ba sapat yun? Para hindi tayo lubos na magtiwala sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, nandito lahat. Exercise natin ating sarili. Dahil ang lahat ay nandito. Amen. Ito ang magpapatotoo na ang lahat ng salita ng Diyos ay totoo. Kaya dapat magtiwala tayo sa Kanya. Sa lahat ng oras. Amen. At kung mabasahin natin, napakarami pa dito. Amen. No, maraming mga talagang maasahan ang mga gawa ng Panginoon ng Diyos. Amen. At dito sa malapit na po tayo. God. Amen. At doon na po tayo sa kanya sa scripture doon sa Psalms balik. Diyan na po sa God is a refuge even for us. Amen. Doon sa scripture natin kanina. Amen. Dahil tunay nga sabi dyan sa Psalms, amen, sa 18 verse 2, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield, in the horn of my salvation, my stronghold. Amen. Sabi dyan, ang Panginoon ay aking malaking bato, matibay na muog, ang kuta ng aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato, na sa Kanya'y nanganganlong ako. Tunay nga po na wala tayong ibang pupuntahan, walang ibang magkikita sa atin, walang ibang magliligtas sa atin, kundi ang Panginoon lang, si Yahweh lang. Kaya nga, lead us. Amen. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. At sabi pa dyan sa Psalm 62 verse 7, kasama to kanina sa panalangin ni David, in God, my salvation and my glory, the rock of my strength and my refuge is in God. Dahil kilala ni David ang Diyos. Kung paano si David, mula nung pagkatawag kay David, amen. Amen. Ilang taon pa nga naghintay si David bago mula nung tinawag siya, nung pinahiran siya ng langis para maging hari ng Israel, di ba? But ilang taon niyang hihintay at napakaraming pinagdaraanan ni David. Amen. Kaya kilala ni David ang Diyos kung paano siya iningatan sa mahabang panahon bago siya naging hari. Amen. Dahil yun ang ipinangako ng Diyos na ipabalik kay hari. Kaya sa mga panahon na yun, kilala ni David ang Diyos kung paano siya iningatan sa lahat kanyang mga kaway, kung paano siya tangkaan, Saul na patay, lahat. Patuloy lang siya nagtitiwala sa Diyos. Amen. At panguli po sa Proverbs, sabi dyan, amen, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding.
In all your ways, acknowledge Him, and He will share direct your path. Diyos lang tayo magtiwala. Huwag tayong manahan sa sarili natin karunong sa kaya. Dahil kahit ano man mga bagay natin, Diyos pa rin ang Diyos, ituturo niya sa atin ang tamang daan. Amen. Ituturo niya sa atin ang tamang landas. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Naling lang po tayo sa Diyos. Amen. Trust in the Lord at all times. Amen. At hanggang dyan na lang po.